Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga YouTube followers and subscribers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang desisyon ng defense lawyers ng ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na punong-puno ng hindi inaasahang pagliko. Nagbago ng strategy. Ngunit marahil ang pinaka nakakagulat doon sa desisyon ng kanyang mga abogado ay ang desisyon na huwag nang magpakita ng mga testigo sa darating na hearing sa September. Isang katahimikan na nagpapabigat sa himpapawid. Isang kawalan ng boses na nagiiwan ng maraming tanong. So isipin nyo na lang yung eksena, no? Merong isang pagdinig na dapat sana'y punong-puno ng mga testimonya at ebidensya. Ngunit sa halip ay binabalot ng isang hindi inaasahang katahimikan. Ang grupo ng mga abogado ni Duterte na pinangungunahan ni Nicholas Kaufman ay nagpahayag ng isang matapang na diskarte. Wala silang ipapakitang testigo. Wala ni isa, kahit isang malaking palaisipan to na nagiiwan sa lahat na nagtataka, bakit? Ang pagdinig na ito na dapat sana'y magbibigay liwanag sa mga aligasyon ay ngayon ay nababalot ng isang misteryo. Ang pag-iwas sa pagtawag ng mga testigo ay isang mapanganib na laro. Isang malaking sugal na may malaking posibilidad na manalo o matalo. Ito ay isang pagpili na naglalagay sa buong kaso sa isang delikadong posisyon. Isang desisyon na nag-iiwan ng maraming interpretasyon at haka-haka. Ang katahimikan nito ay nagsisimula na ng isang bagong kabanata sa kwento. Isang kabanata na puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Alam niyo, sa mundo ng batas na pang-internasyonal, ayon kasi sa mga rules ng International Criminal Court, may karapatan ang depensa na tumawag ng mga testigo. Ngunit pinili nilang wag gawin to. Isang pagpili na nagpapakita ng isang malaking sugal. Isang pagtaya sa kung ano ang mas malakas, ang kapangyarihan ng ebidensya o ang kapangyarihan ng isang mahusay na salaysay. Yung katahimikan nila ay nagsasalita ng isang libot, isang tuwa, ay bulaga yun. Nagsasalita ng 1,000 salita. Ngunit ang mga salitang iyon ay nananatiling misteryo. So may dalawang panig sa kanilang desisyon. Yung una, tingnan natin yung magagandang possibilities na nagbibigay ng pag-asa sa kaso nila. Pag hindi ka nagpakita ng mga testigo, ang ibig sabihin ito, pinipilit ng depensa ang korte na mag-focus lamang sa ebidensya ng taga-usig. Kasi umaasa sila na makakakita sila ng mga kahinaan sa kaso nung nag-uusig. Teknikalidad ang usapan dyan. Paring plano nilang hamunin ang pag-uusig ng mga technicalities. Hahanapan ng butas yung batas. Mga kamalian sa proseso. Mga bagay na maaari makapagpabaksak sa kaso. Sounds familiar, no? Parang impeachment. So, mahirap yun. Delikado yun. Walang mga testigo. Walang makakapagpatibay ng kwento. Ang salaysay ng nag-uusig ang magiging mas malakas tuloy ngayon. Dahil walang objection walang tumututol. Pag hindi ka nagpakita ng mga testigo, maaaring magpakitang mahina ang depensa. Hindi sila handa o mas masahol pa
na may sala sila. So ano magiging pananaw ng publiko dito? Maaaring isipin ng publiko na nananatili lang sila para ma-delay ang kaso na hindi magandang tingnan. Ang mahalagang ebidensya gaya ng mga alibay o pagtanggi ay hindi maipapakita kung walang mga testigo na magpapatunay. So, ang magiging conclusion tuloy dito, isang hindi pa natatapos na kwento ng katahimikan at kaisipan, walang matatapos dito. Oh no. So, yung desisyon ng depensa ng ating dating Pangulo, si Kaufman, na huwag magpakita ng mga testigo, ay hindi lamang isang strategy, isang hakbang. Ito ay isang malaking palaisipan na nagbubukas ng maraming interpretasyon. Delikado to. Isang mapanganib na laro na may malaking possibility na manalo ka o matalo ka. Maraming maaaring ipaliwanag ang kanilang katahimikan. Maaaring ito ay isang matalinong diskarte na naglalayon na ilantad ang mga kahinaan ng kaso na nag-uusig, na umasa sa mga teknikalidad at procedural flaws upang mapabaksak ang akusasyon. Maaaring ito ay isang palatandaan ng kahinaan ng depensa na wala ng ibang maisip na paraan para ipagtanggol ng kanilang kliyente na si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. O ang pinaka nakakagulat na possibility, maaaring mayroong isang malaking sorpresa na inihahanda ang depensa. Isang hindi inaasahang hakbang na magbabago sa takbo ng buong kaso. Sorpresa. Ito si Duterte, mahilig sa sorpresa. Tandaan nyo ng 2016. Biglang tumakbo. Ang kawalan ng mga testigo ay hindi lamang nag-iiwan ng malaking puwang sa salaysay. Ito ay lumilikha ng isang vacuum na maaaring punuin ng mga haka-haka, ng mga interpretasyon at ng mga opinyon ng publiko. Ang pagdinig o yung hearing sa September ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito rin ay isang labanan sa publiko, isang paglalabanan para sa opinyon ng mga tao. Ang katahimikan ng depensa ay nagbibigay ng espasyo para sa mga boses ng mga biktima na maging mas malakas at para sa mga kritiko na mas mahigpit na huhusgahan ng dating Pangulo. Ang desisyon na to ay nagpapakita ng isang malaking sugal. Siguro si Kaufman eh. Isang pagtaya sa kung ano mas malakas, ang kapangyarihan ng ebidensya o ang kapangyarihan ng isang mahusay na salaysay. So sa huli, ang desisyon na to ay nagpapaalala sa atin ng pagiging komplikado ng hustisya, ng mga estratehiya sa pagtatanggol at ng kahalagahan ng isang mahusay na salaysay sa isang legal na labanan. Ang kwento ng kasong ito ay hindi pa natatapos. Ang pagdinig sa September, yung hearing sa September ay isang mahalagang kabanata lamang. At ang mga susunod na kabanata ay magpapakita kung tama o mali ang mapanganib na sugal na ito ng depensa. Ang pag-aaral ng kasong ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagaan ng pagsusuri ng mga ebidensya, ng pang-unawa sa mga legal na proseso at ng pagiging mapanuri sa mga salaysay na ating naririnig. Ang katahimikan sa kontekstong ito ay nagsasalita ng 1,000 salita. At ang mga salitang iyon ay mananatiling misteryo hanggang sa matapos ang kwento. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.